Pag nagbabike ka, you need to be safe. Siyempre, ayaw mo naman biglang maging memories ka na lang at ipanghingi ka ng GCash ng family mo, di ba? So, ano ba yung mga pwede mong gawin para mas maging safe at mas enjoyable ang iyong bike ride? Kung baguhan ka, mas okay na panoodin mo ito. Marami kang mapupulot. At kung matagal ka na nagbabike, magandang refresher ito para sa'yo. Kasi minsan, may nakakalimutan na tayo. So magandang paalala ang video na ito. Divide natin into categories. At ang unang category natin ay ang general safety tips. Unang-una, ang pinaka-basic tip ay use a helmet. Always protect your head. Huwag tayong masyadong magpaka-cool kid. Gawa ng yan ang magiging reason kung bakit mababasag ang bungo mo in case ng aksidente. Mas madaling magpalit ng helmet kasi hindi ka makakabili ng bagong ulo. Pabili nga po ng bagong ulo? Anong pabili ng ulo? Patay ka na. Sobrang importante ng helmet. Kumbaga, non-negotiable yan. Laging magsuot ng helmet pag may ride. And also, you can wear other protective gears like eyewears for eye protection sa alikabok at matinding sikat ng araw. Pwede ka din magsuot ng gloves kasi pag sumemplang ka, ang instinct mo una mong iharang ang kamay mo. So at least hindi basta-basta magagasgasan ang kamay mo sa ganung mga sitwasyon. Pero syempre, depende sa rider kung gusto niya mag-gloves o hindi. Pero pwedeng dagdag protection yan para sa'yo. Pag sa trail pa nga nagra-ride, mga nakanipads yan at elbow pads pa. Though, matindi naman kasi yung riding discipline na yon, kaya need talaga ng mga ganon. Kung sa kalsada ka lang naman, hindi naman masyadong kailangan. Pero yung mga basic, lalo na yung helmet, kailangan meron ka nun. Next general safety tips ay check your bike before you ride. Lalo na kung long ride yung pupuntahan mo or matitinding trails. Magiging cause din kasi ng aksidente yan. Alam mo yung isa sa mga fear ko, yung habang umaandar ka lumuwag yung stem tapos hindi mo na makontrol yung liko ng gulong. Tapos mababangga ka na ng truck or malalaking sasakyan. Possible yan. Lalo na kung hindi naigpitan ng maigi yung mga stem bolts mo. Or kahit anong bolts pa yan sa bike. Check mo kung maluwag or hindi naka-properly torque ang mga yan. Yung mga preno, check mo na din. Baka random sa bahay nyo natapunan pala or natuluan ng random contaminants yung rotor na pwedeng mag-cause ng hindi pagpreno. Delix yan. Syempre pati gulong, i-check mo na rin. Baka flat yan, tapos paglabas mo, balik ka ulit kasi hindi mo magagamit yung bike mo. Kung tubeless ka naman, check mo na lang din kung may sealant kasi pag na-flat ka at tuyo na ang sealant, uuwi kang naglalakad. Anyway, baka gumawa ako ng video about sa ano ba yung mga dapat chinecheck sa bike bago ka mag-ride. So, subscribe ka na kung hindi pa. Libre naman yan. Last, sa general safety tips, use lights. Lalo na pag nagra-ride ka ng gabi or bike to work ka na umuwi ng madilim na. So, parehas na headlights and taillights dapat meron ka. Marami namang iba-ibang klase niyan sa market tulad nung headlights ko na ito. Itong gasoline ko, ang tagal ko ng gamit. 3 taon na yata yan. Tapos ito naman yung bago kong ilaw. Link ko na lang sa description yung mga yan. Sa tail lights, marami namang mumurahin at meron ding mahal. Tulad nitong radar ko. Hindi naman kailangan ganito. Kahit yung mga tig less than 100 pesos lang, okay na yon. Basta maging visible ka lang sa daan. Siguraduhin mo lang na lagi naka-charge yung mga ilaw na yan para hindi ka malobat during ride. Okay din naman yung mga reflectors. At least, hindi na china-charge. Tulad nitong, ini-strap lang. Binigay lang sa akin to ni Paul, tropa natin yan. Shoutout sa'yo, Paul. May mga ganitong nabibili naman, so pwede na rin yan. Pwede ka din magsuot ng mga maliwanag na kulay ng damit. Basta, ang importante, visible ka. Yun ang nakikita ka na pinipinahan ka pa ng ibang motorista Paano pa kaya kung hindi ka nakikita, di ba? So para sa safety mo rin talaga yan. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So yan yung mga general tips. Punta naman tayo sa riding etiquette. Una, kahit bike lang tayo, let's obey traffic rules. Traffic lights, traffic signals, traffic signs, lahat sumunod tayo dyan. Kasi madalas, lalo na yung mga nagbibit the red light, dyan may nadadali. Dito din nasisira yung buong bike community. Gawa ng isa lang ang makita na sumusuway sa batas trapiko, kala nila lahat ng mga nagbabike ganun. Kaya yung ibang motorista nagtatanim ng galit sa mga bikers. Kaya lahat ng makasabay nilang bikers sa daan inaaway, pinipinahan, at ginigit-git. Kawawa naman yung mga matitino. So sunod tayo sa traffic rules para hindi tayo ma-post sa visor. Pangalawa sa riding etiquette, use hand signals.
Hindi naman kailangan kabisado mo lahat ng hand signals tulad ng mga ito. Kahit yung senyas lang na pupunta ka sa kaliwa or sa kanan, yung iwawagayway mo lang yung kamay mo kung saan kang direction pupunta, pwede na yon. Kasi sa totoo lang, kahit kabisado mo na yung mga proper hand signals, kung hindi naman alam ng nasa likod mo na motorista yung hand signals na yon, wala din. Pero, yung mga simpleng pagturo mo sa direction kung saan ka liliko, napaka-common or general knowledge nun para sa mga motorista. Magigets nila kaagad yon. Kailangan kasi natin gawin yan kasi majority naman ng mga bike walang signal lights. Kaya, yan yung magiging signal mo sa mga motorist or cyclist na nasa likod mo. Hindi sila manghuhula kung saan ka pupunta or liliko, kaya kailangan mong gawin yan. Pangatlo, stay alert. Huwag kang aanga-anga. Aanga-anga ka na nga sa pag-ibig, pati ba naman sa kalsada? Tama na isa, di ba? Mag-focus ka sa daan. Focus ka lang. Pero wag mong iwan yung pamilya mo. Tignan mo yung mga obstacles, mga pedestrian, tsaka sasakyan. Lagi mong isipin na wala kang pambayad pag nakadisgrasya ka. Hindi yung nakabuntis ha, yung nakabundol ka ng tao ang ibig kong sabihin. Or may nasira kang property lalo ng mga sasakyan. Mag-iingat ka talaga pag inisip mong wala kang pambayad. Also, avoid using headphones. As much as possible, wag kang gumamit niyan during ride kasi importante narinig mo yung paligid. Yung hearing mo kasi, isa yan sa mga nagbibigay sa'yo ng info kung may padating ng sasakyan sa likod mo. Kumbaga, kahit hindi mo nakikita, aware ka na may paparating kasi naririnig mo. Pero, kung may nakapasak dyan sa tenga mo, mas maliles yung chance na marinig mo yun. Mas okay pa yung gumamit ka ng mga maliliit na speakers tulad nito, sabit mo lang yan dyan sa bag, pwede na yan. Basta narinig mo yung music mo, okay na yan. Wag naman yung parang mobile na buong kalsada, pino-force mong iparinig sa tenga ng lahat yung budot music mo. Hindi tayo pare-parehas ng music taste. Yung tamang ikaw lang yung nakakarinig at hindi distraction sa'yo at sa iba. Kung meron ka mang budget, pwede kang mag-bone conduction na headphones. Medyo pricey, pero at least hindi nakapasak sa tenga mo. Ang importante, naririnig mo pa rin yung paligid mo. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Ang next naman natin ay interaction with traffic. Medyo natalakay ko na yung iba dito kanina. Pero simulan natin sa stay visible. Ride where drivers can see you. Ibig sabihin nito, pumesto ka sa lugar na makikita ka ng driver ng mga sasakyan. Iwasan mo yung mga blind spot, lalo na sa mga truck at mga buses. Lalagay na lang ako ng picture dyan kung saan yung mga blind spots na yan. Kasi kung hindi ka nakita at nabundol ka ng mga yan, sigurado, bye-bye! Magiging memories ka na lang pag nagkataon. Pangalawa, halos nabanggit ko na ito kanina. Be predictable. Don't make sudden movements. Ibig sabihin, dapat alam ng nasa likod mo kung saan ka patungo. Hindi yung sobrang likot mo sa kalsada. Mag-hand signals ka pag liliko ka, sabi ko nga kanina. Maintain safe distance. Or maglagay ka ng maluwag na pagitan dun sa nasa harapan mo, nasa sasakyan. Para in case na pumreno ng biglaan yung nasa harapan mo, meron ka pang time to react na makahinto. Nangyayari yung biglaang preno yung nasa harapan mo tapos tutok na tutok ka. Sigurado kakatok ka sa mga puso ng mabubuting tao para humingi ng abuloy. Send Gcash! Kasama ko na kasi si Jesus! Hindi yan. Ibang Jesus. Pati pala yung mga nakapark na kotse sa gilid. Magbigay ka ng konting espasyo kung kaya. Kasi kung minsan, may mga taong biglang nagbubukas ng pinto ng sasakyan nila. Sigurado, tumbling ka dyan. Ito, alam ko, hindi naman maiiwasan to kasi minsan maraming harang sa pinaka-outer side na kalsada. Pero as much as possible, huwag kang gumitna. Kung kailangan mong gumitna at naiwasan mo na yung kailangan mong maiwasan, balik ka na agad sa outer lane. Iwas disgrasya at iwas away na rin kasi sigurado pag tumambay ka sa gitnang part ng kalsada, sisigawan ka ng ibang motorista dyan. Handling hazards naman tayo. Una dito ay maging cautious sa kondisyon ng kalsada, maging alerto sa mga potholes, debris na nakakalat, mga uneven surfaces. Dapat pag ganyan, bagal ka ng konti, magminor kumbaga. Naalala ko, may naaksidente sa ganyan, may something na nakaharang sa kalsada, nasemplang siya doon. Tapos, nasagasaan siya ng truck. Babae to hindi ko lang maalala yung name, pero may mga ganyang pangyayari. Kaya, tignan yung mga dinadaanan. Ito, kung kaya lang naman avoid busy streets and roads lalo na kung peak hours. Alam nyo naman pag traffic medyo chaotic yan.
So kung kaya mong humanap ng ibang ruta na hindi masyadong busy, kahit medyo malayo ng konti, dun ka na dumaan. Okay, ito na yung last category natin, which is emergency preparedness. Unang-una, magdala ng repair kits, basic tools, spare tube, and pump. Huwag nyo na akong gayahin na may dalang patch kit pero tuyo na ang pandikit. Importante sa mga siklista na may dala kang mga ganyan para pag may naging problema ang bike mo, may pang-ayos ka. Dala ka na rin ng knowledge kung paano gagamitin yung mga tools na yan. May dala kang tools and kits. Hindi mo naman alam kung paano gamitin. Eh di wala din. Pero may video tayo about dyan. Ililink ko sa description. Importante, alam mo yung mga basic mechanic skills na yan para confident ka pag nagkaroon ka ng problema sa bike mo. Pangalawa sa emergency preparedness ay know the basic first aid. At least, alam mo paano mag-handle ng minor injuries. Kaya dapat meron kang dala na maliliit na first aid kits kahit mga band-aids and gauze, yung mga ganyan. At least, hindi lang gulong ang kaya mong ipatch, pati sugat mo. Sugat sa puso. At last natin ay have an emergency contact list. Keep important phone numbers handy in case you need assistance. So dapat alam mo kung sino yung mga kokontakin mo in case ng emergency. Yung iba may mga road tags pa para pag na-aksidente sila, malalaman ng mga nakakita sa kanila kung sino yung pwedeng kontakin. So pwede kang mag-invest sa mga ganyan. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So yun yung mga dapat nating tandaan para mas maging safe ang ating pagra-ride gamit ang ating bisikleta. So yung mga baguhan, tandaan nyo yan. At yung mga matagal ng siklista, magmistula sanang refresher ito para sa inyo. Anyway, yung mga items na nabanggit ko dyan, kung makakita ako ng mga links, maglalagay ako ng links dyan sa baba. Kung gusto mo mag-purchase kung wala ka pa, check nyo lang sa description yan, nandyan lahat yan. Nandyan din pala sa baba yung link ng FB ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!